Hello, Mother Base. Hello, Mother Base. I'm now in pursuit of the red Atrociraptor. Apparently, hindi ko siya makita. Roger that, Eagle 1. Nandyan lang siya, paikot-ikot. Over. Copy that, Mother Base. Pero parang wala talaga. Kanina pa ako dito paikot-ikot sa isla. Hindi ko siya makita. Sino bang hinahanap mo? Yung Atrociraptor. Kulay red siya. Tapos may black na markings. I think nandun siya. Doon, punta tayo doon. Shh, sigurado ka, nandun yung red na Atrociraptor na may black markings? Sigurado ako, nandun siya. Shh, teka lang, sino ba tong kausap ko? Over. Ako. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Legacy Collection Chopper Chase Pack Reimagined. And as you can see here, naka-window na yung ating figure sa loob. And at the back, obligatory product shot ng ating figure. Nakasama na rin yung mga features and gimmicks and what's inside the box. At the side, Jurassic World Legacy Collection Reimagined. On the other side, Jurassic World Legacy Collection and the Jungle. On top, Jurassic World Legacy Collection logo. And at the bottom, barcodes and stuff. Pag na-unbox natin siya, meron lang tayong kasama ditong manual. Instructions lang para sa ating main figure. And as you can see here na nakatali pa pala siya dito. Natanggal natin yan. Nakahiwalay pa itong parang landing gear ng chopper natin. Makikita nyo lang, ganda nung backdraft nila dito. Now, naka-clamshell pa lahat ng contents niya. So, i-unclam na natin yan. Eto na lahat ng contents natin. Check muna natin isa-isa. First, itong ating Atrociraptor. Check muna natin pinaka-details niya. Nice. Ganda, red na red siya. Tapos, yung markings niya, black. Talagang red and black lang siya. And yung eyes niya is yellow. Nakakatakot din. Although sayang ulit kasi yung mga nails niya, yung mga kuko niya, wala na ulit nail polish. Red na red. Pero parang may mga splatter pa siya ng black na markings which is nakapagdagdag yun ng parang somehow realistic look sa kanya. And yung rubber niya is may pagka soft rubber lang even yung sa paa niya and buntot niya. Now para sa kanyang articulation, yung mouth niya, now open yan. Ganyan, yan ang pinaka-itsura niya sa loob. Yung mouth niya, may paint din naman yung teeth niya. May up and down yung head niya and of course, naro-rotate din yan. May mga swivel din siya dyan. Next is yung kanyang arms, naro-rotate yan 360. Wala nang arms wide open, talagang naro-rotate lang. Ganun din dito sa legs niya, naro-rotate lang din yan 360. And sunod na articulation niya dito sa tail niya na naro-rotate lang yan. Ganyan. So wala nang ibang articulation, medyo limited or basic lang yung articulation ng Atrociraptor natin dito. Of course, nandito ulit yung kanyang QR. So much for our Atrociraptor. Now, let's check naman yung ating human figure, which is the ACU pilot. Okay din naman yung face niya. Maayos naman. Kakaiba yung face. Even yung expression ng face niya. Ang ganda. Then ACU, yan yung pinaka-uniform niya. All over gray lang. Yan yung boots niya and yung pants niya. Parang isang color na lang. Hindi na sinama na ibang color. Wala na rin ibang color details. So, yan lang. Simple lang din naman yung ating human figure dito. Para sa kanya, articulation, yung head niya naro-rotate 360. No look up and look down. Yung kanyang creed moment, yan, with arms wide open and naro-rotate yan 360. Yung kanyang elbow bent, ganyan, nabibent. And naro-rotate din yan 360. Next is sa kanyang waist, naro-rotate yan 360. Wala nang ab crunch. Yung kanyang Van Damme split, meron din Van Damme split and high kick na ganyan. Back kick niya halos wala kasi nakaharang yung butt flap niya dyan. Yung kanyang knee bend, ganyan ang knee bend niya. Parang nakukulangan ako sa knee bend. Parang di siya gaanong makaniben. Anyway, naro-rotate pa naman yan ng ganyan. Yung sa paa niya, wala nang any articulation. Kahit pa paano, basic lang din yung articulation ng human figure natin. Meron siyang accessories dito, which is yung kanyang helmet. Ayan, no? Maganda-ganda yung helmet niya. Although, hindi ko gaanong like yung pagkaka-paint dun sa visor niya. Pero yan ang pinaka-itsura ng helmet. Ganda. And then, sukat natin sa kanya. Tsaka siya. Transparent pala yung pinaka-visor niya. That's why pala, parang hindi maganda yung pagkaka-color kasi transparent pala. At least ngayon, mas maganda. Tapa natin yung mata niya. And of course, meron din siya ditong sibat. Ano ba siya? Tribal? Pwede mong ipahawak sa kanya ng ganyan or ipahawak sa kanya ng paganyan. Wow!
ginawang basuka yung sibat. Now, let's check naman itong ating pinaka-chopper. Medyo hiwa-hiwalay pa siya dito. Bubuhin pa natin siya. So, ikabit muna natin itong kanyang parang wings. Yan, susundan nyo na lang yung pinaka-peg niya. Yun. Okay, nag-clip na. And then, this one, i-clip na lang din natin yan dito, pababa. Pagpakabila, hindi pwede kasi sasakto dapat itong peg na to dito, sa ilalim. So, dyan siya talaga. Yan. Okay, so hindi kayo magkakamali. So, pag ganyan talaga, sakto lang siya. And of course, itong ating mga propellers sa side. Yan, magki-clip siya dyan. This one. Yan. Okay. Projectile naman, dito yan. Yan, magki-clip din yan. Yun, okay, ito na yung ating pinaka-chopper. Ang ganda, ha? Ganda din. Parang ayoko siyang bitawan. May logo doon ng Jurassic Park. Ganda, oh. Ganda rin yung details ng chopper. Get to the chopper. Yan, no? Sa ilalim, yan ang itsura niyan. Sa ibabaw. Nice. Ganda rin. Although, sayang, sana pati ito is medyo butas din. Tapos pwede rin sanang ma-propel itong portion na to, yung sa tail niya. Yung propeller niya, propel naman. Nice. Wala namang sabit dito sa tail niya. Yan, hindi naman siya sumasabit, which is good. Okay, may cockpit pa pala siya dyan sa loob. Ayan, may mga details pa siya dyan sa cockpit. Okay, goods. Meron din siyang handbrake. May handbrake yung chopper. Ganun. Galing, ah. Okay, so ngayon, iti-testing natin itong ating pilot. Testing natin yung pilot natin wherein pwede mong iangat itong portion na to para malagay natin siya doon sa loob. Yan. Sisiksik mo lang siya dito sa pinakaupuan niya. May safeguard naman siya dyan. Doon siya kakapit. And then yung paa niya naka-straight lang. So ngayon, pwede niyang hawakan tong kanyang joystick. Tapos close natin. Yun. Mas labas lang yung ulo niya. Hindi kaya delikado yan. Hindi kaya matanggal ulo niya dyan dahil sa propeller. Anyway, yan na yun. Nakasakay na siya dyan. Meron tayong button dito. Ayun, no? Yung button na yan. Pag nakita niya si Atrociraptor. Ah! Pushi! Uy! Mintis. Yun lang. Sapa. Yun! Sa pool. Pero matibay. Ito ang ating sibat. May butas siya dyan. So, yan. Pwede. Yun. Diyan pala yan kakapit. Okay. Dito sa kabila walang butas. So, doon lang. Okay. And of course, itong ating pilot, hindi lang siya dyan. Pwede mo siyang kunin dyan. Tanggalin natin ito. Patong muna natin siya dyan. Kasi meron siyang mga peg dito. Ayan. No? So, pwede siyang i-peg dyan. O, diba? Para na siyang si Tom Cruise sa Mission Impossible. Ten. Oh. Now, para sa size ng mga figures natin dito, doon tayo sa ating human figure. Of course, 3.75 yan, yung scale niyan. Yung Atrociraptor natin, around 8 inches yung haba. Yung height naman niya, at least mga 4 inches. Ating chopper, yung haba niya is around 8 inches din. Yung taas niya, hanggang propeller niya, mga nasa 4.5 inches naman. Maganda niyan. I-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating okay, so ito yung ating Isla Sorna Expedition Pack yata yung sa Jurassic Park, The Lost World. So ito yung human figure natin. Parang mas matangkad yung human figure natin dito. Pero para lang silang scale, 3.75. Then yung sasakyan na kasama doon is ito. Yan, may engine pa na logo. So mas maliit ng konting chopper. And yung kasama naman niyang Velociraptor, yan ang size niyan. Parang mas malaki yung Atrociraptor natin. Nandito rin yung isa pa nating human figure na si Dr. Ellie Sattler. Nating Atrociraptor from Hammond Collection din. Our Hammond Collection Stegosaurus. Yan, dyan na lang siya sa likod. And our Hammond Collection Tyrannosaurus Rex. Yan. Ganda ng mga scaling nila. So yung chopper natin, ganyan ang size niya na. Yan. Yan. Okay, so yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this reimagined Jurassic World Chopper Chase Pack, ang price range niya is around 1,200 up to 1,900 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. So na ang ating reimagined Jurassic World Chopper Chase Pack. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it
down below. But for me, I think this one is a really good addition sa collection ninyo ng Jurassic World, since this one is at least aerial naman yung pinaka vehicle natin dito, di ba? No? The chopper itself is parang simple lang naman for me, and super liit lang nung size niya. Maganda naman yung design nung pinaka chopper natin dito, and at least maayos and good enough yung kanya mga gimmick and look niya. Pagdating sa ating human figure, medyo generic lang din naman siya, pero at least ang ganda nung helmet niya. Tutuwa ako sa helmet niya, ang ganda yun. Kita talaga yung mata niya doon sa loob. So magandang addition yan para sa mga human figures ninyo. Dito naman sa ating dinosaur, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung talagang totally red color niya. Tapos ang ganda nung pagkaka markings niya dito na black lang, so nakakatakot and astig talaga yung itsura niya. Although sayang talaga, hindi na sila ulit nagpaint doon sa mga nails ng ating Atrociraptor. I think masaangat pa yung details niya pag dinagdagan nyo pa ng mga paint kanyang mga nails. But overall, itong Chopper Chase Pack na to, definitely a good addition para sa collection ninyo.